Hi, magandang araw po sa ating lahat. Munting kalaman nga pala. Nako, eto po, no, may bago po tayong pasabog, no. Sa kabila po ng maraming investigasyon na nangyayari po sa pagkawala ni Cabral o pagkamatay ni Cabral di umano na nahulog doon sa bangin. Marami po lumabas na investigasyon sa hotel. Lalong-lalo na po may nakitang kutsilyo doon sa loob at gamot na hinihinala na pang anti-depression, no? Bagaman ako po mga kaibigan, yung antidepressant na kanyang iniinom ay isang uri ng parang serotonin yata yun, no? Kasi ako po, before, nainom din po ako ng gamot na katulad ng hawig ng iniinom po ni Cabral, no? Pero hindi sa kadahilanan na yon ay para sapat nang sabihin na siya ay nagpakatihulog doon. Kasi yung antidepressant na yon ay yung nagpapadagdag ng kanyang kontra sa kaya nga antidepressant, no? Kaya medyo nakakapagtaka na nainom na siya ng gamot, nagawa niya pang magpakatihulog doon, no? Ngayon, sa kabila ng maraming investigasyon na yan, no? Nalilito pa rin ang kababayan natin na kung ano nga ba talaga ang dahilan. At maraming investigasyon siyempre magagaling din na natuklasan nila na talagang itong katawan ni Cabral, ayon sa pagsusuri ng mga laboratory, autopsy, DNA test, at pati mga hair follicle yata, no? Buti pa si Cabral yata nagpa-hair follicle test na. Hindi, joke lang yon. No, batay sa mga pagsusuri na itong katawan ni Labini Cabral, ay lumalabas po na talagang si Cabral po yon. No, may nakita po yung fingerprint, no? Isa sa pinaka mahiwaga sa tao na fingerprint na tayo lang meron, na hindi kayang parisan niya kahit isang tao sa mundo. Na yung fingerprint na tayo lang meron ay tumugma po kay Cabral po. Base sa mga toxicology report ba yun? No? Ngayon po, dito kasi sa balitang ito, lumalabas talaga si Cabral ang nahulog. Ngayon sabi niya po ng marami, aminado naman lahat ng tao na si Cabral yun. Pero, ang karamihan po sa kanila, at lalo-lalo na po ako, sa aking opinion to, teorya ko to hindi po ako naniniwala, sabi natin, na wala naman tayong sinasabi na hindi si Cabral yun. Diba? May mga teorya lang tayo na hindi si Cabral yun. Pero, naniniwala tayo na si Cabral niya yun, pero hindi siya nagpakatihulog, kundi may nagtulak or may naghulog. Yan ang ating paniniwala. Ngayon, siyempre, hindi naman nila pwedeng kontra yung paniniwala ko, pero hindi ka naman ako nanghihikayat na maniwala kayo. Kaya nga sabi ko, huwag kayong maniniwala sa aking palagay. Kasi sa akin kasi hindi ako satisfied . Hindi po pwedeng magpakatihulog ang isang tao dun sa alam niyang alanganin siya mahulog at alam niyang mag-50-50 pa siya. Kung ang buhay niya lang ay i-delete niya. Gets nyo? Siyempre, dun siya sigurado na siyang mawawala siya. Yung doon sa bangin na yon, maaaring mabuhay ka pa doon pag nahulog ka Baka isipin mo 50-50 ka pa. Di ba? Ibig sabihin, maaaring yun ay hindi ako naniniwala na hulog yun. Yun lang yun. No, pero hindi ko kayo hinikayat ulitin ko huwag kayong maniniwala sa sinasabi ko na hinikayat ko kayo Wag. Wala yon. Sa akin lang yung opinion ko lang yon. Kasi nagtataka lang ako, marami akong sabi ng asawa pati driver, walang hint na siya ay magpapakatihulog o i-delete ang sarili. Pangalawa, umiinom pa pala antidepressant, no? Pangatlo, bakit pupunta pa doon sa lugar na yun tapos magpapasama sa driver tapos doon yun lang pala ang gagawin niya? Tapos sa kalagitnaan pa ng flood control issue, parang nakakapagtaka. O sige, wag na natin yan. Dito tayo ngayon kay Caloocan City Representative Edgar Irice na tama yung sinasabi ng karamihan na kung may dashcam, ba't ditignan sa Google? Hindi ko alam kung may Google na nasa-solve na, hindi ko alam kung yung Google Earth ay mayroong satellite na nakikita sa baba. Ang alam ko po, may Google Earth na gumagala yung mga nakasakay, alam mo yun, may mga camera. Yung camera niya hindi lang 360, kundi maraming 4 na camera yata yun sa kada likod. Nakita niyo na yun? Sino ito nakakita rito? Na pag nasa highway, may nakita kang kotse na may camera sa taas. Yun. At hindi ko alam kung meron silang satellite.
o kung sino gumagamit nun sa satellite. Pero batay kay Irishi po, sinabi niya po dito, batay po sa kanya, basahin natin, isinulong ni Irishi ang paggamit ng Google Earth upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Cabral. Alam mo, hindi na to bagong bagay eh. May mga nakita po ako sa internet na kagaya nito, solve 9 mystery, long mystery. Yung mga hindi nasusolve pero nasolve ng mystery. Ito yung mga tao kung saan nagtatago, ito kagaya ito, buhay yung nandoon sa pick-up na sasakyan na nagtatago lang. No? Kumbaga nakita yata to ng ganung storya na, hindi ko alam kung sigurado ako. Pero sinearch ko po mismo dun sa ito papakita ko. Dali sandali lang po. Yun. Ito, nakita ko po dito mismo sa ito, sandali lang Meron po tayong mga mystery na ipapakita kung saan, ayan mga larawan ng sasakyan sa Google Map na 16 beses na natuklasan sa Google Maps. Mga hindi nalutas na misteryo. Mga hindi nalutas na misteryo to, no? Ayan, ito yung matagal ko nang sinasabi rin na tulad nito. Matapos ang matagumpay sa ibang bansa to kaya yung sinasabi ni Irishi may possible Kung totoo to na may Google Earth na nakasubaybay dun sa satellite ba? Via satellite ba to? O ano? Makikita ko yung pagkakatalong kung sa kalsada nangyari Ito kasi matapos ang matagumpay na pagtakas mula sa sentensya, bilangguan ng takas ni Giao Chino Gamino ay nabuhay ng hindi napapansin sa loob ng 20 taon hanggang na siya ay nakiusap na sa maling lugar. Nakipag-usap sa maling lugar. Ayan ang nahatulang tao na to ay itinuturing na isa sa mga pinaka-wanted na kriminal sa Italia na nagtatrabaho bilang isang chef at sa ilalim ng bilang pangalan ng bayan sa bayan ng Galapagar, malapit sa Madrid, Espanya. Ang imahe ng Google Maps ay nagpakita ng isang lalaking kinahinalang kamukha ni Gamino. Ayan Ngayon, ito naman, nawawala ang 40 taong gulang na William Mould at hindi natagpuan sa loob ng 20 taon hanggang sa makita ang kanyang sasakyan sa pamamagitan ng imahe mula sa satellite. Ito sa satellite to. Ibig sabihin, may mga live satellite yata na hindi pwede ipagamit sa mga pangkaraniwang tao. Hindi ko alam kung FBI ba gumagamit to, International Criminal, etc., ICC tuloy. Ginagamit ba to ng mga international sa mga investigasyon na yung mga tao, special lang makaka-access nito? O hindi ko alam kung request ba to ng mataas na bansa sa presidente para makita to, kung ano talaga ang nangyari kay Cabral. Kung yan ang gusto nila makita, aalamin nila to. Isa pang pangkalahatang idea ng iba pang lawa na pagsisiwalat ng kotse na nakakalungkot, kasama rito si W. Lee Niles na nawawala sa loob ng 9 na taon. Nakita yata nila, no? At ito yung sasakyan na sinasabi. At isang hindi pangalang biktima ang naihulog na bahay, 2 tao sa ilalim ng nakakatakot na mapangyayari. Nakita rin to. Ito, sa Italia, Italianong nagdodroga sa buwis at nakuna ng ipapawid sa camera. Nakita daw ata to. Sige, hindi ito krimen. Ngunit si Donald Riding ay matatagpuan naglabag ang pangako sa kanyang asawa na ang kasalanan ay nanatili sa Google Map para makita ang lahat. Ayan ibig sabihin, mas missing bride, makikita yata, no? Kung talagang ninakawan ng karaban ni David Solanes sa ikalawang pagkakataon. Ito ang kanyang 12,000 euro na kapalit na una sa nasira sa joyride. Wala nakakuha ang lead ng pulisya, pero nakuha sa Google, no? Ito pa, maraming tao sa Ates ang nahuli na may mga hindi isiniwala sa swimming pool. Nahuli din yata sa satellite to, by satellite, no? Ngayon, ito po, batay po ito sa mga nakikita po nating mystery dun sa Google, no? Ito po yung gusto mangyari ni Erice. Teka lang hanapin ko. Ito po yata yung gustong mangyari ni Erice. Ang sabi po niya rito,
Sinabi ng House Deputy Majority Leader Caloocan City Representative Edgar Irice na ang makabagong teknolohiya tulad ng Google Earth ay makakatulong sa nalinawin ang mga taong nawawalang ang mga tanong na walang sagot kaugnay sa pagkamatay ng dati Undersecretary Department Public Works and Highway na si Maria Catrina Cabral. Sa isang panayam sa programang On Point na Billionaire News, sinabi ni Irice na veteranong broadcast journalist sa Pinky Web na dapat gamitin ng husto ang mga otoridad na magamit ng teknolohiya sa pagtukoy kung ano ang naganap sa eksyon ng eksaktong lokasyon ng insidente. Hindi na naman 90s ngayon si ngayon Pinky. Sabi niya, oo nga naman, modern na tayo. Mariin ng technology na pwede nating malaman. Yung nangyari, sabi nila, between 3 to 5 p.m. in sunny and bright day sa Baguio. Ibig sabihin, wala to masyadong ulap, sunny day, at pwede makita nga naman. Kung may camera nga naman, o may satellite, ewan ko, kung gagamit ba, pwede ba yon? Di ba? Identify yung exact coordinates. Ito na yung location ng Google. Tignan mo lang yung sa Google Earth, marami pang ibang paraan na makikita yung actual incidents, yung actual image, makikita yan. Irice said. Idinagdag niya dapat pag-aralan ng mga investigador ang mga option technological na ito ay bago gumawa ng mga konklusyon, lalo na bago ang mga pampublikong pahayag na gagawin ni Interior Secretary John Vic Remulla. Siguro bago mag-conclude ang DILG na si Remulla, baka pwede muna silang kumonsulta sa Google Earth. Eto sinasabi ko. Hindi ko alam kung pwede Ang alam ko parang pwede. Na makikita sa taas yung mga live na hindi pwede pangkaraniwan to, hindi pwede i-download to. Alam ko, nire-request to ng mga mataas na opisyal ng Pilipinas. Hindi ko alam kung baka presidente. Siguro presidente lalo na, pwede mag-request. Na para sa telecom, di ba, yung mga pinag-usapan nyo sa chess nyo, nare-revive yun. Punta ka lang doon kung may investigasyon, pwede ata. Meron naman timeline, Google Earth, at iba pang technology firm na pwedeng humanap ng exact incidents na yon. Meron namang timeline na meron namang exact coordinates. Sa Google to. Sabi ko nga, baka maunahan namin sila. Nakakaya naman, said Irice. Si Irice ay kabilang sa dalawang mambabatas na naghain ng resolution humihiling ng investigasyon ng Kongreso sa mga pangyayari kaugnay sa pagkamatay ni Cabral. Natagpuan ang bangkay ni Cabral sa isang bangin sa Canyon Road sa Tuban noong December 19. Ayan. Kumilos na po ang otoridad kung talagang nais nilang malaman. Hindi kasi pwede natin sabihin sa pamamagitan ng napakaraming ebidensya na sasabihin si Cabral yun. Oo, si Cabral nga yun doon. Hindi naman yun ang pagtatalo Ang pagtatalo natin dito, hindi ko si Cabral yun. Ang pagtatalo natin dito, bakit namatay si Cabral? Yun lang yun. Dalawa lang dito, hindi si Cabral, kundi kung si Cabral ba ay nahulog o hinulog o nagpakatihulog. Napakasimple. Di ba? Pero ako, ang inyong lingkod, naniniwala ako, hindi ito nagpakatihulog. Nang gayon na umiinom pala ng antidepressant siya Sa akin lang kasi ako, umiinom din ako antidepressant. Before, umiinom din ako. At yung iniinom ni Cabral, same kami ng konti dun sa kanyang gamot na iniinom. Si Pripram yata yon. Ako kasi escitalopram Iniinom ko Sa kanya, mas malakas yung sa akin kaysa sa kanya. Pero magkaiba ng epekto. Yon. Ngayon, hindi ko alam kung sa akin lang kung makikita sa Google lahat ng nangyayari. Kaya dapat ihilingin ng otoridad ng Pilipinas doon sa kung sino may hawak ng Google Earth o sa satellite ba yan na nakikita sa taas o bright sunny day, nakikita ba yan yung oras na yon na tumalon siya, may picture ba o sino kasama niya o may tumulak ba? Makalalaman kung sa kalsada nangyari. Kung sa building nangyari, di makikita kasi may takip Pero kung sa kalsada, pwede, may possible Hindi natin alam sinabi ni Irice kasi yun sa mga coordinates kung tawagin sa location. No? O ngayon, ipakita natin po itong CCTV kung saan sandali May nakita kasi CCTV, alam naman natin na yung CCTV na yon. Asa na yung CCTV? Nawala na. Ito. Andali. Ito.
Meron CCTV na pumasok ito na bumalik nga ng alas 5 ng hapon na pagtugma doon sa sinasabi niya ng driver na bumalik siya sa hotel. Walang problema, sabi ko nga 'di ba sa investigasyon, maaring walang kinalaman yung driver dito. Maaring nagkaroon ng kapabayaan lang ang driver. Maaring yung driver, totoo nga to, na bumalik sa hotel, pero nakapagtataka lang talaga. Bakit nung bumalik sa hotel, itong driver, pagbalik niya doon sa bangin, inisip niya nahulog ang kanyang ma'am. Ang alam ko sa taong nawawala, na iniwan mo kung saan lugar, at lalo na kahit may bangin pa yan, hindi mo iisipin na hulog siya. Kasi alam mong matalino yon at hindi tanga. Tama? Iisipin mo may kumuha o umuwi tulad ng ginawa niya. Na bumalik siya sa hotel dito at tinignan niya kung talagang umuwi niya ulit si Cabral sa hotel ng ayon. Pero hindi ko lang malubos maisip bakit pagbalik ng driver nito dun sa Cannon Road sa may pinangyarihan ng insidente, naisip niya nahulog ang kanyang ma'am. Hindi ba pwede naisip niya muna, may kumuha ng kanyang ma'am? Bakit nahulog kagad? Di ba? Yun ang kapagtataka doon. No. Marami pa po CCTV. Meron daw po ata bemba. Hindi ko alam. Now, nakita daw po sa hotel na pumasok si Cabral. Ito, kung saan, yung nilabasan ni Cabral, ito elevator to pero yung kwarto niya ni Cabral, pumasok ang kanyang driver, pumasok si Cabral sa driver, sa kwarto ng driver. Hindi ko alam kung ano ginawa nila doon. No? Okay. Madako na tayo. Ito, basta isolve na nila to na pamamagitan ng Google. Ito, ito sa sasakyan, buhay, buhay to. Nagtatago lang yata to, ayon sa balita. No? Dito na tayo. Morning to our listeners and viewers. Okay, unang-una ho, sabi niyo nga no, ito po ay yung kanyang kung saan po siya nahulog allegedly, ito po ay under investigation na site. Tama ho ba? Yes, still considered as a crime scene. Naka-isolated pa rin siya as a crime scene. Oo. So ano po ang tingin niyo pong nangyari? What do we know about why this location was chosen by the USIC? I don't really have any idea. No? Maraming mga speculations, maraming intrigues, maraming nagbabanggit na tinitignan niya yung mga rock netting project. Pero I doubt na nagkataon lang siguro na napili niya yung Cannon Road. But, and that entire stretch, marami namang rock netting doon. Siguro nakita rin niya yung mga rock netting projects na yun. There's no way na ma-ignore mo yung rock netting kasi napakarami. Oo. Ito ho ba yung nilakaran po ninyo with Secretary Vince Dizon? Negative. And the President? Yan yung pinuntahan namin ni Presidente. The Presidente. that site. Oo. Yeah, malapit doon. Mga 1 kilometer going down to Manila. Yung site na binisita namin ni Presidente, most probably around 1 kilometer pa going down to Manila. Oo. Sa inyo pong pagtatanong, ano po ang nakikita niyo mga interesting na mga detalye dito? For example, we're seeing now photos of the driver taking a selfie with the USEC. Ilang beses po sila nagbalik dyan sa site na yan. Pangalawa, yung handling po ng police. Sinasanti po yung sa mga taga-tuba, inilipat sila kasi hindi po nila itinuring itong crime scene. So, as a former policeman, what would you ulitin ko hindi ako naniniwala talaga na nagpakatihulog siya. Wala akong ebidensya, pero wag niyo lang ako paniniwala. Akin na lang to, akin to eh. Bumanap kayo ng sarili niyong katwiran. Pero di ko kayo hinihikayat Nakapagtataka lang talaga kung nagpakatihulog to. Bakit diyan? Bakit sa dami-dami ng iisipin niya sa Baguio pa? Imagine, ibig mo palang sabihin, on the spot, naisip niya, ay magpapakatihulog na ako. Nakita niya lang yung Cannon Road. Hindi ba mo niya sinabi, ay teka muna, doon na lang ako sa may pera naman ako, ito na lang gagamitin ko. Iinom na lang ako ng mga ganyang gamot para ma-delete na sarili ko. Di ba? Bakit diyan? Bakit sa Cannon Road? Sabi niya ni Magalong,
nandiyan dyan yung kung saan pumunta siya sa mga may rock netting. Na kung saan, maanumalya din yung rock netting na yan, na so overpriced yan. Ang alam ko 3.6 billion yung rock netting na yan. Anak ng tete sa nakakita ng rock netting, 3.6 billion. Biruin mo billion. Magkano ang isang rock netting niya? Anong rock netting niya? Ginto? Ang ginamit? Di ba? Tataka lang ako. Hindi ko inaano yan kung correct mo ako kung mali ako. Alam ko ayon sa nabalita ko 3.6 billion eh. Natataka lang ako. Tapos nandiyan si Cabral, ano to? Para sa akin isa ba tong transaksyon? Maraming tanong sa isipan ko na panaginip ko na ano ba to? Pumunta siya dyan, may katransaksyon siya, tinulak siya. Kasi batay nga sa panaginip ko eh. Tinulak siya, hindi siya nagpakatihulog eh. Oh, About the handling and the details surrounding this case. What details were curious to you? Well, in fairness to the police, Gretchen, maayos Mm. naman yung kanilang pagkakaprocess. Isang nakaligtaan. And that is the recovery of the cell phone. But in so far as recovering mga critical items and documents doon sa car, talagang hinalughog nila yung sasakyan eh. Pero ang nakalimutan nilang i-recover yung cellphone, which is actually one essential essential piece of evidence yun. Oh, so ganun lang ako, nakalimutan lang ako. Yes. Oh, is Yes, that right, is that a huge Sabihan. negligence? Oo. Actually, ang nangyari, Gretchen, is nasabihan ng provincial director, yung kanyang chief of police, na i-safety. Ibig sabihin, secure yung lahat ng mga pieces of evidence, critical documents. Unfortunately, yung chief of police naman, naging complacent. Hindi niya na-recover yung bag na containing yung device, yung cellphone. Oo. Pero sa protocol ho, dapat ho ba sinisecure ng police yun? Yes, dapat lahat yun. Dapat yun. Pati yung mga hawak ng driver, kailangan din secure mo din yan. Pati yung mga cellphones niya, secure package. Oh. So isn't that negligence on the part of the chief of police? Yes, totally Oo. negligent. But in so far as processing yung mismong actual na lugar, nila okay. Doon lang nila nakaligtaan. Oo. Okay. Mayor, yung marami po nagtatanong kung yung 20 to 30 meters na height po nung kung saan po yung cliff na yon, would it be enough to sustain that kind of injury and trauma to the body of the undersecretary? Yes, just to give you an idea, visualize mo, that's about 10 stories. 10 stories. Natapos yung mga rocks doon sa baba are jagged. Maski na bumagsak ka na nakapaa doon malamang siguro critical serious injury ang data mo doon. Yan ba ay sa bagay, baka iniisip talaga ni Cabral pag nag-delete siya dyan, wag tatapos ang kanyang buhay dyan. Pero hindi Parang may butas pa rin Pero ito wag niyo paniwalaan yung sinasabi ko na hindi kasi ako naniniwalang nag-delete sa sarili. Naniniwala ako may nagtulak no? Hindi pa lubos sa isipan ko kung ano yung mga ebidensya Wala naman talaga ako diyan na sa tagpo na yan Pero kayo sabagot, basahin ko po ano yung sagot. Lagay niyo sa baba po. At syempre, wag niyo muna kalimutan mag-subscribe at mag-like, no? Pero babasahin ko po na sa sagot nyo, naniniwala ba kayo na si Cabral ay tinulak dyan? O dati nang wala si Cabral, hinulog na lang dyan? O nagpakatihulog talaga si Cabral sa kanyang sarili dahil depressed na siya sa nangyayari sa flood control? Ipaliwanag nyo at yung mga deduction nyo batay sa mga at naniniwala rin ba kayo na pwede magamit ang Google Earth sa pag-solve ng mystery ito? Sige po. Okay. But this section of the road, wala po bang nagtaka na parang nagsistay ho sila dyan? Kasi it seems to be like cars speeding by that section. Pero may mga katanungan. Anong motibo ba't pumunta dyan? O sige, palagay natin na solve na lahat. Namatay, na ganyan,
Polykel o DNA, nasolve na nila lahat. Pero hindi ba nila na-solve kung ba't pumunta si Cabral dyan at papasok sa hotel, nagsaglit lang? Ano yan? Kasama yung driver, nag-pastime lang? Nag 3 hours? Hindi naman. Di ba? Bakit pumunta? Ano meron? Baka naman may katransaksyon. At kung may katransaksyon, sino yon? At yun, imbestigahan. Hindi, no? Baka may kinalaman yon. No, kung of course may speculation na una-una kung nag-suicide po ito, pangalawa kung may tumulak, what could have been possible at that site given the circumstances surrounding the area itself? Well, pricing na nung pag-akyat nila ng Baguio, huminto siya dito sa lugar na yon eh. In fact, kaya sila umalis doon. Matatagal pa sana sila doon eh. Kaya lang umalis sila dahil nakita sila ng mga pulis. And very tight yung section na yun ng road. At hindi ka basta-basta makakapagparada doon. Kaya nasita sila ng pulis. Sinabi sa kanila, you cannot stop here, you have to proceed. So iniwan nila, they have to proceed to the city of Baguio. After that, they came back in the afternoon. Doon na pinaalis yung driver at sinabi niya sa driver, sabi niya doon sa driver, you have to leave kasi sisitayin tayo ng pulis. From that location, kung saan siya tumalon, siguro down the road, meron pang mga bahay, mga 100 meters na makikita. Pero, siyempre, hindi na nila malalaman siguro, hindi na nila siguro na-observe na may tao pala doon. And besides, if you look at the result of the warrant, doon sa room, the search warrant, meron din na-recover na knife doon. And Hindi, sir. Yung knife na yun, sir, hindi natin alam kung ano yun, pa-bread knife ba yun? O saan ba ginagamit yung knife na yun? Kung self-defense? Sa yaman ni Cabral, bakit knife ang ginamit? Ang self-defense niya. Sana baril na lang, di ba? License dyan na lang. Bakit may knife? Hindi natin alam. Types of medicine. Ganon. May na-recover ho na knife? Yes, knife. Saan ho nakita yung kutsilyo? Doon sa loob ng room nila sa Ion Hotel. Or Ion Hotel. Okay. So, may kutsilyo naman talaga sa loob ng hotel. May mga Bible pa nga di ba? Hindi kasama yun doon. To your expert assessment, what do you think really happened? Was the DILG right to rule out foul play? Ano po ang what questions need to be answered, do you think? Yeah, may reason siguro, no? May mga certain information pa siguro na hawak si Secretary Remulla, kaya niya nasabi yan. But with all the information that I have, hindi pa ako conclusive. Kasi I need to secure yung cellphone. I need to go over the content of the cellphone. Siguro doon ko lang malalaman talaga kung ano talaga ang nangyari. Pero hindi ko alam kung ano yung mga information ni Secretary Remulla. Pero Mayor, pasensya no kung itatanungin ko ito, would you confirm that this was really the Undersecretary, Yusek Catalina Cabral, who died here? Yes, definitely. There's no doubt about it. Isa yan sa mga tinignan ko mabuti. I made sure na matutuloy yung autopsy. There's no doubt about it. They have all the pieces of evidence that would clearly identify that it's Yusek or Miss Cabral. What pieces of evidence? Well, marami silang comparison na ginawa doon sa kaya sasabi talaga nila, there's no doubt about it, it is Yusek Cabral. Pero hindi nyo personally nakita? Hindi na. Okay, let's go to the Hindi mo kasi malaman kay Magalong kung talaga Magalong, ano ba talaga purpose niyo po, sir? Kayo ba taga-sausaw lang sa isang investigasyon? O kayo po ba nakakatulong sa investigasyon? Tanong ko lang po, Sir Magalong. Dati bilib na bilib ako sa inyo, parang ngayon parang nawawala rock netting project here, kung saan po yung site ng Ganyang Fall. How critical is this site in the build-up of the case over at the ICI? Well, I do not really know kung ano yung link nung rock netting. Kasi ang interview lang sa akin
Sir, yung lugar ba yun, may rock netting? Maraming rock netting doon. At yun na yung sinulat ng ating reporter. No? But I do not really know kung may link sa kanya. But definitely, talagang malaki yung halaga. Doon pa lang sa Cannon Road pa lang, 19 billion na ang nagastos. Based on the records that I was able to gather. Okay, 19 billion pala. Kasi may nabalita sa 36 billion eh. Pero kung 19 billion, parang overpriced. 19 billion na doon. And about 100 meters before the site of incident, merong mahabang rock netting projects doon. Mayor, kayo po you know of the inner workings of the ICI, no? Was there ever an expression that she wanted to become a state witness? Yung po yung sabi ni Congressman De Viste. And how does her death impact all of the investigations? She was a central figure. Alam po niya yung mga allocable ng mga lawmakers po natin. So gaano kalaki po ang impact ng kanyang pagkawala at bakit kaya hindi po siya binigyan ng security? Kung ganun po ka-central po ang kanyang role. Well, alam mo kasi, Gretchen, probably I had the time to interview him prior to the hearing kasi nakiusap ako kay Chairman Reyes na kung pwede kausapin ko muna siya in private para at least to fire her up para sabihin niya to tell all. Pero karamihan talagang denial lang siya. Denial lang siya. At pag naiipit na siya, wala na siyang ginawi kundi turo si Secretary Bunguan. In fact, ako yung nag-raise doon sa allocables because I have all the... Hindi kasi sir, babae siya sir eh. Kung talaga naiipit siya sir eh. Bakit? Walang witness protection. Ayaw lagyan ng program ng witness protection, yung lalagyan ng mga, lalagyan ng mga protection sa kasarili. Kaya natatakot umamin. Yan ang hirap po. Sir Magalo, nakadikit nyo presidente, dapat ina-advise nyo rin yung tao. Kung mahina siya, advise nyo. Kayo malakas na dapat obligado na bigyan ng protection para man lang magsabi ng katotohanan. Kahit sino matatakot sabihin niya kung sino yung big fish. Kung yariin siya. Di ba? Sabihin, hindi na mayayariin niya. Gano'n ka sigurado di yayariin? Sige nga. Di ba? Kaya matatakot. And I showed him several numbers. No, tinanong ko sa kanya, unang-una ko nga binanggit sa kanya is, why is it that you're perceived as the most powerful user in the PWH, that you're even capable of countermanding the orders of your boss? Sinabihan ko siya. Siyempre, denial siya, hindi naman po sir. Can you come up and come closer to this board and I'll show you some numbers, this chart. Nang pinakita ko sa kanya yung mga numbers na nun, showing yung mga allocations ng mga iba't ibang mga congress. Bigla siyang nanginig. Nag-stammer siya, humingi siya ng tubig, and while drinking water, nanginginig siya. Siyempre, nervous yun, sir. Ano ka ba naman? Bilyon ang pinag-uusapan dyan Tapos kung may kasalanan naman siya, natatakot niya siya kasi wala siyang program protection na yan. At at the end, sinabi ko Di ba yun ang ginawa sa Diskaya? Ayaw bigyan ng protection kasi baka umamin. Tama, mali. Ngayon, gusto ni Marcoleta bigyan ng protection si Marcoleta pa may kakampi daw si Diskaya. Hindi ba pwede kaya gusto ni Marcoleta bigyan ng protection yung Diskaya para mahanap yung big fish? Hindi para kampihan ni Marcoleta? Tapos gusto restitution ng isang gorilla? Who's responsible for this? Restitution! Sige, ayan Diskaya nakakulong. May sinoli ba? Bida niyo yung restitution. May sinoli ba kahit kisang $5? Wala! Nga kayo. Di tama si Marcoleta na kung yan ay sinunod nyo, utos diskarte ni Marcoleta, may nasoli na, may naamin pa kung sino kasalanan. Tama, mali. Are you not supposed to be responsible for this being the planning officer? And immediately sabi niya na wala na siya may rason. Sabi niya, si secretary po So now, how do you think can we piece together her? Okay, agad dito lang po muna tayo mga kasama natin. Ito ay may mga mystery talaga sa Google Earth. Sana mahanap to. Sabi ko nga, ito nahanap tong babae yata. Buhay naman to, nagtatago lang sa likod ng pickup. No?
No, may mga nakahigang tao na nagtaano lang, na nakahiga lang, mga hinimatay lang, nahilo, baka nakita sa mystery, sa Google. Eh, kayo na lang mag-search kung totoo yun. Pero yun ang gusto ni Erice, gamitin ng Google para makita to si Cabral kung nilagay ba siya dun sa, katulad dito, sa pick-up. Para ilagay, tinulak ba siya doon? Di ba? Para malaman natin kung sino talaga may o nagpakatihulog talaga para tapos ang usapan. Pag nagpakatihulog talaga, solve na ang problema ng mga sindikato. Di ba? Okay, paalam sa inyong lahat.